Para sa unang detalye ng ating mga balitang regional. UST Region 1 bukas na para sa mga JLS Scholarship Program para sa incoming third-year student. Ang detalye mula kay Kapartner Big Town, Barbie. Naimbag na Aldao, bukas na para sa mga junior level science scholarship program ang Department of Science and Technology Region 1 para sa mga second-year college student or incoming third-year college students na gustong maging scholar ng kagawaran. Ito ang inihayag ni Nico Ofoo, Project Technical Assistance 4 ng DOST under the Scholarship Unit sa Kapihan sa Ilocos. Sunshine News Blast! Now, andito po kami to invite every student po na magta-third year po next semester to apply to the 2024 Junior Level Science Scholarships, no, the DOST SEI. So, ang programang ito po aims to provide scholarships that will finance po yung education of talented and deserving students in their third year of college. So, pag meron po kayong kakilala po na second year college ngayon, and then regular po sila, you might want to tell them about the scholarship, and yun po, pag-apply po na po sila, kasi open po ang application ngayon. Samantala, pwedeng mag-file ng application o mag-register through online at dapat ipaalam din kung ang income ng magulang, kung ano o kung magkano ang income ng magulang, kung may lupa, may sasakyan o may asawa na dahil may iba't ibang type o uri ng scholarship. Nilinaw ni Opoob na ito ay special para sa mga incoming third-year students para mabigyan ng mga chance ang mga ito. Iba ito sa scholarship na mula first-year college. Kasama sa mga ino-offer dito, ang sa scholarship ay para sa mga gustong magturo ng science and technology pagka-graduate. At para rin ito sa may mga kurso na related sa science and technology, kagaya na lamang ng engineering, architecture, psychology at nursing. Sunshine News Blast! Ayan po. So, bali, the three types of scholarship programs na meron tayo is the Merit Scholarships and RA 7687 and yung sinabi ko nga po kanina, napagkakapyawan ko na po, yung RA 10612. Yes, sir. So, yung difference po ng mga to, sabihin na lang po natin, is yung unang scholarship po is yung merit, no? So, in paper, ang nasabi po dyan is formerly known as NSDB and NSTA scholarship. It's awarded to students with high aptitude in science and mathematics and are willing to pursue careers in the fields of science and technology. And then yung second na rin po is yung RA 7687, also known as Science and Technology Act of 1994, provide scholarships to talented and deserving students din po whose family's socio-economic status that does not exceed the set of cut-off values of certain indicators. So yung qualifiers po natin must pursue priority fields in SKT, yung parang sinabi natin kanina yan. So halos ang merit and RA 7687 when it comes to and RA 10612, pare-pareho po sila ng marireceive po na scholarship privileges. So ano po yung mga difference nila? So as indicated din dito, ang merit scholarships po is open po siya sa lahat, kahit ano po yung socio-economic background natin. For example, sabihin na lang po natin yung mga may kaya po, pwede po silang mag-apply doon, lahat po tayo. So it is inclusive po yung ating scholarship. And yung sa RA 7687 is pag hindi naman po nag-exceed dun sa cut-off na portion or yung sa income ng ating parents ay hindi siya nag-exceed dun sa cut-off ni DOST. Then ang RA 10612 natin, yun lang po ang required lang, ang difference nila is kailangan po nilang magturo after graduate. Yung render service kasi ng merit and RA 7687, pwede po kahit magtrabaho sila sa Pilipinas, kahit saan po sila magtrabaho. Pero ang RA 10612, required po silang magturo under DepEd as special science teacher once after po nilang graduate. So, bali, yun po yung difference ng ating mga scholarship program. Mention din natin kanina sa first question, kaya po dapat alam nila yung gross income ng mga parents nila and they can provide yung proof para ma-support po yung dineclare nilang gross income para po ma-determine natin kung saan sila scholarship na pasok. Either merit, RA 7687, or RA 10612. Tiniyak ng DOST na makatatanggap ang mga scholar ng sufficient financial assistance sa lahat ng kanilang mga pangangailangan habang sila ay mag-aaral, kasama na ang tuition, learning materials, living allowance, transportation allowance, health insurance, thesis allowance, at graduation allowance. Ang qualifying exam ay nakatakda sa July 28, 2024 nationwide.
at sa Region 1 ay posibleng gawin sa mga state university. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pagmahal, Victahod ka-partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, DOH Region 1 mas pinalakas ang mga LGU para sa paggawa ng healthy environment. Ang detalye mula kay Kabaryo Sheila Balog. Sheila. Mas pinapalakas ng Department of Health ang kapasidad ng lahat ng mga lokal na pamahalaan para sa tamang pagpapatupad ng health promotion programs sa lokal na level. Kaya naman isinagawa ng Department of Health Ilocos Center for Health Development ang 2 araw na workshop para mabigyan ang mga local implementers ng technical knowledge at leadership skills para matugunan ang social determinants ng kalusugan, paggawa ng supportive environment at maipatupad ang health promotion programs sa relasyon ng Health Promotion Framework Strategy o HPFS. Ang HPFS ay National Health Promotion Roadmap at basihan para sa health promotion policies at programa na ginawa ng DOH para maabot ang universal health care. Ang HPFS ay dapat na ipatupad sa 3 estratehiya. Ito ang healthy governance, healthy settings at healthy literacy. Sa DOH Regional Director Paula Pasi Jongo, dapat matuto ang mga local implementers ng tamang paraan na magkaroon ng healthy setting dahil ito ang mga kapartner ng kagawaran para sa healthy sa Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Sheila Balog, partner mo sa Balita at Serbisyo. At sa iba pa mga balita, 174 kids nilibre sa floating book fair ni La Union Governor Rafi Ortega. Ang detalye mula kay Parlo Lerna Hernandez. Parlo Lerna. Yes, kapartner, sa ika-27 karawan ni Governor Rafael Veronica Rafi Ortega David, dinala niya ang nilibre ang 174 learners sa iba't ibang elementary schools ng La Union sa MV Dolos Hope International Floating Book Fair para mabigyan ang mga ito ng unique out-of-classroom learning experience at para mahalin ang pagbabasa. Ang 174 learner participants ng educational tour ay symbolic ng 174 years ng La Union. Ang mga bata ay galing sa Sudipen Central School ng Bayan ng Sudipen, Nalbo Norte Elementary School sa Launa, Marcos Elementary School sa Rosario, Ambongonan Elementary School sa Pugo, at Pubagan Elementary School sa Santo Tomas na sinamahan ng kanilang mga school heads at teachers. Ang Julos Hope Crew ay pinamunuan ng Captain Tom Dyer na nag-welcome sa mga bata, kung saan na-meet din ng mga ito ang Every Julos Hope Crew na nagbigay ng entertaining trivia at worship activities sa mga bata. Maliban sa Julos Hope experience, nakapag-uwi rin ang mga bata ng book fair souvenirs at libro at nagbigay din ni Governor Rafi ng 200 units ng gift certificates kada isa para ma-purchase ang items para for kiddie party at gift giving. Lubusan namang nagpasalamat ang lahat ng mga participating schools kay Governor Rafi at sa provincial government ng La Union sa pamagitan ng pagbibigay ng isang song number, dance presentation at acrostic at nagbigay ng birthday greeting cards kay Governor Rafi. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, DSWD Secretary Gatchalian pinangunahan ng awarding ng SLP assistance sa mga biktima ng sunog sa Palengke sa San Fernando, La Union. Ang detalye mula kay Barbien Bergabinyang. Barbien. Yes, good morning, kapatid. Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang awarding na Sustainable Livelihood Program, Livelihood Settlement Grant sa 682 eligible stall owners at families na mga biktima ng fire incident na nangyari sa lungsod ng San Fernando sa Union Wet Market. Ayon sa DSWD FO1, nagtutulungan ang pamahalaang nasyonal, ibang sangay ng pamahalaan at ang lokal na pamahalaan para mapagsama-sama ang resources ng gobyerno para matulungan makabangon ang mga biktima. Layunin ng SLP na makapag-ambag sa mga biktima ng panibagong puhunan ng mga ito. Bagamat hindi lahat na puhunan ay maibabalik, ngunit malaking bagay na rin ito sa pagsisimulang muli ayon sa kagawaran.
Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahati si Jen Vergabinya, kapartner mo sa balita at service. Samantala, ikalawang meeting para sa upcoming Fiesta ng Bayan isinagawa sa San Jacinto. Ang detalye mula kay Kapartner Lorna Hernandez. Partner Lorna. Isinagawa ang pangalawang pagpupulong para sa pararating na Fiesta ng Bayan San Jacinto, Pangasinan. Ito ay pinangunahan ni Honorary Chairman Mayor Leo de Vera kasama ang Executive Chairperson Honorable Virginia Sarate, members of Sangguniang Bayan, LGU Department Heads, punong barangays, SK officials, DepEd at PNP San Jacinto. Saad ng LGU San Jacinto, magkakaroon na exciting events and activities sa May 18 hanggang 21, 2024. Samantala, isinagawa rin ang Barangay Assembly Day na may temang first semester ng 2024 ay barangay at mamamayan. Sama-samang nagtulungan sa pagsaguyod ng maayos, maunlad at mapayapang kabayanan tungo sa isang bagong Pilipinas. Ang Barangay Assembly ay sinalihan ni Mayor Leo de Vera at Vice Mayor Robert de Vera na ni-representa ni Ms. Rosalie Eliasus, Barangay Councils at Barangay Folks. Ang Assembly ay nagsisilbing platform para sa pagkaisan, kooperasyon at civic engagement sa mga residente. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Dagdag pambalita, Department of Agriculture binigay ang root crops processing facility sa Langkuas AMIA Integrated Farming Association sa Ilocos Sur. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Bien Bergabinya. Bien. Ibinigay ng Department of Agriculture Regional Office 1 sa pamamagitan ng Adaptation at Mitigation Initiatives in Agriculture Program ang bagong established na root crops processing facility sa Langkuas AMIA Integrated Farming Association sa Barangay Langkuas, San Emilio, Ilocos Sur nitong March 15, 2024. Ang root crops processing facility ay pinatupad ng DARFO 1 na may halagang may 1 milyong piso at ibinigay sa nasabing asosasyon. Layunin ng posibilidad na ang mga local harvest na gulay ay root crops ay maproseso bilang veggie chips na magbibigay ng dagdag na kita sa mga magsasaka. Ang awarding ay pinangunahan ng DARFO 1 Regional Technical Director for Operations, Engineer Dennis Taktak, kasama si San Emilio Municipal Mayor Joey Warren Bragado. Reportahan din ito ng Department of Science and Technology sa kanilang initial na set of packaging materials na dinisenyo ng DOST para market ang kanilang mga produkto. Nagpapasalamat si Mayor Joey Warren Bragado sa kagawaran dahil sa patuloy na pagsuporta sa mga ito sa mga magsasaka. Para sa Diyos Pilipinas kumahal, si Jen Bergabinya, kapartner mo sa balita at service. At para sa uling detalye ng ating balitang regional 2024 annual budget ng Dagupan City, aprobado na matapos ang ilang buwang delay. Mayor Belen nagpasalamat sa mga konsihal at kay Vice Mayor BK Kua. Ang detalye ng balita mula kay Kabar Sheila. Balo, Kabar Sheila. Lubos-lubos ang pasasalamat ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez dahil aprobado na at pasado na ang sangguniang panglungsod ang taong 2024 annual budget. Magugunit siyang noong nakaraang taon na sa third quarter na ng taon, ito ang nagawang ipasa ngunit ngayon ay mas maaga pa. Saad ng Mayura, magagawa na niya ang programa ng lungsod para sa mga tao gaya ng 200 milyong pundo para sa 5,000 na mahihirap na dagupenyang estudyante, salary allowance increase sa mga job order employees, BSPO, Barangay Nurse, BHWS, Tanod, Barangay Librarian, Daycare Workers, BNS, sweldo ng mga empleyado, flood mitigation projects, kalsada, drainage sa 31 barangays. Kasama na rin dito ang pundong preparasyon sa kalamidad, pundong solusyon sa 60 taong krisis sa basura, school building, social services kasama ang ayuda, at ibang programa at proyektong nasimulan na sana sa pagpasok ng taong 2024. Sunshine News Blast. Receive ko yung mensahe na na-approve na po yung budget sa ating mga minority councilors. At ako yung masayang-masaya unang-una dahil sa prayers answered. Alam natin na napakadaming magulang. The more than 4,000 parents that are praying for the approval of the budget para yung mga anak po nila ay makatapos. At hindi lang po yun
Yung mga makukulit na empleyado ngayon, palagay ko nakangiti. Dahil yung mga EW, tuloy na ang salary increase nyo. Okay. Hindi lang yon, mga frontliners natin, kasama from BHW, PNS, BSPO, I think that your teachers, at mga tanod. So, sana naman mag-like and share naman kayo para masaya. Di ba? Para ma-share nyo sa lahat ng mga kasamahan natin. But anyway, Nagpapasalamat ang alkalde kay Vice Mayor Brian Cua, Councilors Michael Fernandez, Jig Sin, Lino Fernandez, Dinis Santo at Iski President Bradley Binabidi sa suporta nito sa kanyang administrasyon. Tuwang-tuwa naman ang mga konsihal ni sa Councilor Michael Fernandez, Councilor Jig Sin at Dinis Santo at Vice Mayor Cua at nagpaabot ito ng mensahe sa mga Dagupenyo. Sunshine News Blast. Ano ba yung rason bakit nagbigay si Mayor Belen ng Certificate of Urgency? Kasi ang gobyerno po ninyo, meron po tayong tinatawag na planning. Yung planning na yon, nakapaloob po sa AIP na kung saan ano yung proyekto, saan yung proyekto, magkano yung proyekto, at kailan gagawin yung proyekto. Hindi yung kami sinigawan nila, kundi yung sangguniang panunsod, yung boses po ng tao. Kaya nga hindi kami sumigaw, hindi kami nagmura. Kasi sa kanila, dahil parang taong bayan yung minumura mo doon eh. Kaya sila may kagagawa nun, yun ang sinabi ng korte. Kinakailangan po natin itong mga supply para sa sunod-sunod po ng mga programa natin pangkalusugan. Hindi ko po kasi masabi kung ano po yung nasa isip sila, kung ano po nasa isip nila. Although kagaya nga sabi ni Sir Mike, naniniwala po tayo sa hustisya. At kagaya ng lagi kong sinasabi, sa huli, kabutihan na nagwawag. Samantala, naniniwala si Mayor Belen na dapat gastusin ng tama ang pera ng bayan at kumuha lamang ng tamang bilang mga job order employee. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo, ka-partner mo sa Balita.